Time check guys, 7 AM. Ready na tayo. Auto vlog in Boracay. Boracay 2. Konti pa lang tao dito pag ganitong oras, 7 AM. So mas maganda talaga umaga. Medyo maambon yung weather ngayon dito, no guys. Pero ambon lang naman, sana wag umulan para ma-enjoy natin. Before tayo tumuloy dun sa mga pupuntahan natin today, mag-coffee muna tayo para di tayo antokin. 2 bar na lang pala tong NMAX. So siguro after magkape, pupunta kami sa nearest gas station. Tapos doon na lang natin umpisahan yung ride out natin papunta sa first destination natin. Dito nga tayo pinapapasok. Parang kasi merong may motor din naman eh. So parang meron naman. Ito yung parang nasa Bulabog Beach to, no? Oo, ayan o. Ang aga, merong mga nagsasaranggola. Bawal ba? Yata. Ay, hindi. Pero ayun yung coffee shop. Oo, yung coffee shop eh. Eto. Ay, ayun pala. Calma Coffee. Calma Cafe. So ito pala yung parking guys. Dito tayo magpa-park. Alam niya na yung gagawin ko eh. Hello. Ang bait niya. So tapos na kaming mag-coffee. Ako ininom ko lang ng isang mabilis. So ngayon papunta naman tayo sa gasolinahan. Hi, shout out. Hanap tayo ng gasolinahan para makapagpagas na tayo. Ayan na, sumisikat na yung araw, babe. Nakikita ko ng haring araw. Isang magandang senyales. Pumapatak pa din yung ambon pero nakikita ko sumisikat na yung araw. Wow! Ganda dito. Pakiramdam ko malambot yung gulong. So parang kailangan nating pahanginan yung gulong nito. Sana may naghahangin dun sa gasolinahan. Wala talagang huli dito kahit walang helmet. Pati nga pulis walang helmet eh. Dito na daw yun. Ayun. Asan na? Oh, yun. Dito tayo magpapagas sa AKY gas station. 69 yung regular ngayon. Tumaas na ba yan o hindi pa? Tumaas na. Ah, tumaas na yan. Yan na yun yung taas niya. Pero iwan ko bukas. Mga ba? Oo. First destination natin, Mount Luho View Deck. May layong 3 kilometers mula dito sa Station 3. Ayan na naman, pumapatak na naman yung ambon.
Eto guys, siko to, siko. Siko. Woo! Diba? From dagat real quick, nasa bundok ka na. Puro ahon to guys. Alright. Malapit na tayo. 180 meters na lang. View deck. So meron palang akyat. Ano to? Aakyat pala tayo. Sarado? Oh, ba't sarado? Notice to the public. This establishment, Mount Luho View Deck, is temporary closed in violation of PD 705 as amended. Entering this property is prohibited. Yun lang guys. So, sarado siya. Okay lang. Next ano naman tayo. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng PD 705, pero yun daw yung reason bakit sarado to. Next destination, Boracay Old Church. Boracay Old Church Ruins. Lalagay ko na lang dyan sa screen natin kung ano ibig sabihin nung PD 705. Pero as of now, di ko pa siya alam. Next destination natin is Old Church, Boracay Old Church or Church Ruin. 1.6 kilometers from here. Napakalapit lang. So kung kanina puro ahon tayo, ngayon puro lusong tayo. Tingnan nyo naman yung view guys. Kita mo yan babe? Napakaganda ng view. Sana may lokal tayong mapagtanungan doon about doon sa church. Kasi alam ko, papasok ka pa doon sa loob ng... Basta looban siya. So hindi rin tayo sure kung pwede siyang pasukin ngayon. Bangin no, sa kabila natin guys. Tapos diretso ng dagat. Wow! Ganda. Jeez. Feeling ko baby yun yung beach na pupuntahan natin. Guys, nakikita nyo ba yung nasa gilid namin? Cute cute! Tala, tapang niya. Ginagawa yung kalsada dito. So bigayan lang kung sasakyan yung dala mo. Mahaba-habang ano to, lubak. Ginagawa pa yung kalsada dito banda. Ahon na naman. Okay, nandito na daw tayo. Tanong tayo. Tay, magandang umaga po. Saan po yung papunta dito sa may ano, yung church po? Yung church po. Ano? Church, yung church po. Church Ruins. Dito po. Papunta ron. Pag ganon. Papasok ka pa po na maglalakad ka. Sige. Thank you po, tay. Ayun, dun pa daw.
Ayan. Ay, hindi yan. So, next destination na tayo, guys. Hindi namin mahanap yung papasok doon sa Old Church. So, next destination natin, Kuhos, Keyhole. So, papasok tayo. Papasok tayo doon sa, anong pangalan nun, babe, yung kahapon? O, basta papasok tayo doon sa may kailangan mag-helmet. Nanghiram na pala kami ng helmet. Pinairam nila kami para makapasok tayo doon sa Keyhole. City Mall, Boracay. Ayun, so nakapasok na rin tayo dito, no, guys. Lubak-lubak pala dito. So ito yung requirements nila dito pagka nakamotor ka, kailangan naka-helmet ka. Dito lang yun sa loob ng New Coast. Ocean Garden Villas. So ito pala yung mga building na nakikita natin doon sa baba. Nandito pala sila sa loob ng New Coast. Lakas ng hangin dito. Wow! Overlooking din dito. Parang bumabagyo. Guys, ang ganda ng... Tingnan nyo! Babe, oh! Ganda ng view. Wow! Ganda ng view dito. Parang hindi kayang i-justify nung camera yung nakikita ko. Sobrang ganda. Magra-right tayo niyan dito. Ang daming hotel dito. Tapos parang meron ding parang mall, ganon. Wow! Okay. Ayun yung Keyhole. Maganda sana mag-drone dito, guys. Kaso malakas yung hangin, tsaka bawal. Dito na lang tayo mag-park. Sobrang lakas ng hangin, guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, pero naka-mic naman ako ngayon. Medyo may noise cancellation, pero sobrang lakas pa rin ng hangin dito. So magpa-park ka dun, tapos maglalakad ka dito. Konting lakad lang naman, tanaw naman na yung Keyhole. Hindi ko alam bakit Keyhole tinawag nila. Parang butas na bilog. Tapos yung beach na yun yung Iligan Beach ba? Ganda. Grabe. Ganda dito, guys. Oo, hanggang dito lang. May nakaharang. Kuya, nag-o-open po yun? Yung nag-o-open or talagang sarado lang? Hanggang dito lang po talaga. Okay. So yun, guys, hanggang dito lang talaga. Pero dito kitang-kita na, no, kuya? Oo, makakapag-picture ka na eh. Pero ayun po, ano po yun? Private port lang po, pier lang po. Ah, private. Okay. So private na pala siya. Thank you, kuya.
So yung Ilig-Iligan Beach guys, ito lang din pala yun. So nandito lang din siya katabi ng keyhole. Ngayon puntahan na natin yung Puka Shell Beach. Doon na tayo agad kasi wala rin namang tao tapos maraming bato. May nakita kaming mga tricycle dito na parang inarkila yata sila. So baka pwede rin mag-arkila ka ng tricycle tapos ililibot niya na kayo sa mga spot dito. 3.1 kilometers yung Puka Beach mula dito. Malapit lang din. Ayan guys, oh, may mga tricycle nagdadala ng turista dito. Tapos eto, may ho-ho din. Pumapasok din yung ho-ho dito. Ganda dito. Ganda ng bahay, oh. Isipin mo may rest house ka dito. Tapos yung rest house mo merong helipad. Pagka gusto mo mag-relax, mag-helicopter ka, pupunta ka dito. Sarap, no? Sana all. Dun palang exit. Exit po doon. Okay, sige. So, doon tayo sa kabila. Alright! Nabitin tayo doon, ah. May exit ba dito? Parang wala namang exit dito, eh. Meron ba? Hindi pa updated si Google Maps. Meron nga, ito, may exit. Kaya lang di siya updated. Saan? Kuya, saan po yung exit? Sa main entrance din po. Sige po, thank you. Napakasarap naman maligaw dito, eh, oh. Kala mo maliligaw ka dito, ang ganda ng view. Hindi na ako mababad trip kung dito ako maliligaw, eh. No entry. Turn right. Dito na lang tayo magpa-park. Pwede po, pwede. Thank you. Pwede daw, pwede. No entry kasi nakalagay, eh. Ayun, may parking dito. Yan. Baka gusto mag-shake sila. Puka Beach, maaga pa lang, dami ng tao. Tapos check din kung galing kayo dun sa station 1, 2, 3, pwede kayo mag-tricycle, mag-arkila kayo, tapos dadalhin na nila kayo sa mga spot dito
Tapos isa nga doon is yung Puka Beach. May mga kainan din dito, guys. Dito na kami mag-aalmusal sa Puka Beach. Bicol Express, guys. Tapos na kami kumain. Sarap nung ano nila dito, Bicol Express. Ngayon lang ako nakatikim nung Bicol Express na may okra. Ang sarap, legit. Ganda ng beach dito. So, okay na kami dito sa Puka Beach. Maganda dito. Talagang pag nag-Boracay ka, hindi pwedeng di mo puntahan. Try nyo dito. Alright, let's go. Next destination natin, Tambisaan Beach. May layong 9.1 kilometer mula dito sa Puka Beach. So dadaanan ulit natin yung station 1, 2, 3. Malapit to dun sa may jetty port. Maambon na naman. Malakas-lakas yung ambon ah. Encantada Residence. Dito lang pala tong Encantada, guys eh. 300 meters na lang. Ayun. Dito na tayo. Okay, ayun ang Crocodile Island. Okay. Turn right onto Boracay Tombisang Jetty Port Road, then your destination will be on the left. Okay. Parang naalubog yata siya ngayon. Yan na ba yun? Tambisaan Beach to, guys. Hindi ko alam kung high tide ngayon, kaya hindi ko maaninag yung pagka-crocodile nung island na yan. Pero apparently dapat mukhang crocodile yan. Tinignan namin sa TikTok, mukha naman siyang crocodile. Kaya lang ngayon parang yung ano lang eh, yung taas lang yung nakalabas eh. So tingin ko high tide, kaya ganon. Kung gusto mong pumunta dun sa mismong Crocodile Island, pwede ka mag-boat. Pero kami, hindi na kami mag-boat. Ang purpose naman natin dito eh, yung Boracay Loop. So balik na tayo ng D-Mall para makumpleto na natin yung Boracay Loop natin. Let's go! Yun guys, so nakumpleto na natin yung Boracay Loop natin. Kanina pagkadating natin dito sa D-Mall, umuwi muna kami sa Airbnb. Natulog kami saglit, mga 1 oras. Tapos ngayon, check out muna kami. Tapos magche-check-in kami doon sa next na Airbnb. Tara! Naalipat na kami guys dito sa pangalawang Airbnb na pag-stayan namin dito sa Boracay. Third day namin, dito kami mag-i-stay sa may hindi ko alam kung ano yung pangalan. Lagay ko na lang dyan sa taas kung ano yung pangalan ng Airbnb na to. Pero nandito lang siya sa may Bulabog Beach, sa may tapat nung iHeart Boracay na na logo dyan. Tapos ito yung nakuha namin. Yung taas si Bayan, dito yung daan sa may hagdan. Yung sa amin yun nandito sa may baba, sa may pinakaunahan. So meron kang space dito. May mga chairs, tapos parang garden. Tapos yung NMAX natin, nandito siya sa may labas. Meron kang sariling parking. Tapos ito yung pinaka-entrance. Room tour ko muna kayo. So pagpasok mo, meron ditong, wait lang, buksan natin yung ilaw. Ay, boss na pala. Tapos sarado natin tong pinto kasi sobrang lakas ng hangin talaga dito sa may Bulabog Beach. Meron pa bang
ilalakas yung ilaw nito. So, parang walang ilaw. Ito. Ayun. So, bumukas yung ilaw doon. May ilaw dyan. Tapos, tingin ko may ilaw din doon eh. Ah, wala. Okay. So, yung ilaw, ito lang. Tsaka ito. Pero, di mo kasi kailangan ng ilaw dito pagka umaga eh. Yung, pag binuksan mo pa lang yan, no? Sobrang liwanag na. Pagpasok mo, merong table dito, may bintana dyan, may mga chairs, tapos dito merong lagayan ng gamit, tapos dito merong kitchen, may mini fridge, may mga utensils, may TV, tapos ito yung bed, tapos yung CR, ito, yung CR. Malaki. Ayan, malaki yung CR. Saan na yung switch ng ilaw dito? Wala din. Wala ding ilaw. Ah, nasa labas. Okay. So, nasa labas yung switch ng ilaw sa CR. Ayan. Tapos may bintana. Di ko alam bakit may bintana yung CR nila. Glass pa. Yan. So, ano lang siya. Maliit lang yung room, pero ang maganda dito, paglabas mo nitong pintuan niya, kalsada na agad. Tapos, meron agad pila ng tricycle. So, pag pauwi ka na, pwede kang sumakay dito ng tricycle, ihahatid ka na nila sa Jetty Port, papunta sa Katiklan. Ayan. Tapos, pwede kang mag-chill-chill dito, pwede kang tumambay dyan, pwede kang pumunta doon, maligo sa dagat. Ano to, ito yung kabilang part ng island. Yung station 1, 2, and 3 nandun sa may kabilang part yon. Tapos ngayon, ito, ibang part naman to, sa kabila to. Tapos dun, sa may paakyat na yon, dun tayo nag-rides kaninang umaga, papunta dun sa may view deck na sarado. Ito yan. Tapos may mga kainan din dito. Ayan, Tipsy Tide Bar and Grill. May mga coffee shop doon pag naglakad ka doon banda. Yun. Okay din dito. Mas tahimik siya compared doon sa D-Mall. Sa D-Mall kasi madaming tao. Hindi lang masyadong halata na madaming tao kasi nga yung napagstayan namin doon is maganda naman. Yan. So ito yung pagstayan namin hanggang sa umuwi na kami. Tayo magsuswimming guys sa may mga nagpapalipad ng saranggola. Videoan natin sila. Tsaka dito sa part na to, wala masyadong lumot. Hindi katulad dun sa kabila, may lumot. Tsaka konti lang yung nagsuswimming. Madami yung nagpapalipad ng saranggola. Yun sila, ang dami nila. Papalipad silang saranggola. Ooh. Ano kaya yung sinusukat nila dito? Airtime? Or speed? Ayun lupit nyo paitang gilas eh. Ayun, pinapalipad pa lang ni kuya. Paano kaya sa sobrang lakas ng hangin, no? Lumipad ka dun sa alsada. Oh. May nakagawa na kaya nun? Pumunta siya dun sa may kabilang beach, sa kabila ng Boracay. Ito si ate. Videoan natin si ate. Papasigat si ate Oo, papasigat siya Uy, lumilipad siya tas lalanding dito O, Teo dito, videoan kita. Natanggal siguro yung lock sa paa. Oo nga Ito si kuya, malupit Lipad. Yun, lumipad nga. Yun Lipad.
Guys, soli na natin yung NMAX na hiniram natin dito sa Boracay. Shoutout kay sir. Thank you sir, thank you. Yan. Next time ulit. Nagano ako kaninang umaga, nag-rides ako. Ito yung naano namin, oh. Ito yung pinuntahan namin. Lahat ng yung lahat. Oh, thank you sir. Next time ulit. Ito may green. Magpalo pa sa mga bisita. Opo. May cemetery po kayo? So guys, nagpapa-hair braids si Ana. Tapos kanina may dalawang Russian nagpapaturo sa akin mag-Tagalog. Ano daw sa Tagalog yung hello? Hindi ko din alam eh. Ano ba sa Tagalog yung hello guys? Comment down below. Sabi ko lang, kung gusto mong i-greet yung Filipino in Tagalog, kung ayaw mo sabihin yung hello, you can say kamusta ka. Ayan. Pero di ko rin talaga alam anong Tagalog ng hello. Tapos ano daw sa Tagalog yung thank you. Ayun, yun lang yung alam ko. Yun lang ba i-avail natin, babe? Ha? Magkano sa parasailing? Yung paraw sailing daw magkano? Giling. Toto. Sige. 1.8 na lang daw yung paraw para package na dun sa ano. Oh, sige. So 900 each, magkano yun? 1.8, no? Try natin to, Dragon Crips. Snorkeling kami guys. Ang hirap mag-balance. So, Blackfish Coffee Bar. Basta kami mag-snorkeling guys. Pakita ako sa inyo. Ano, harap daw. Oh, hindi siya. Shoutout guys. So guys, di namin alam kung saan nila kami dinala.